kalagayan, sa aking kahinaan, kabalisahan, takot, pangamba. Puso ay tuliro, walang maaasahan man, buti nariyan ka. Love kita, love na love kita, love kita forever. Wag nang mangamba, love na love kita, love na love kita, love na love kita ng sobra. Huwag na mag-alala, ayoko na mawalay sa'yo, sa piling mo tuwi na. Tunay kang ligaya ko, nagmamahal sa akin. Love na love kita, love na love kita, love na love kita forever. Wag nang mangamba, love na love kita, love na love kita, love na love kita ng sobra. Wag na mag-alala, di man ako pansinin nitong sanlibutan. Alam ko mahalaga ako sa'yo. Laging ako'y nasa isip mo, di ako mawawaglit pagkat ako'y minamahal mo. Love na love kita. Yes, praise God, hallelujah. Pinagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Wag nang mangamba, Linggo na naman po at araw ng pagsamba. Purihin ang Panginoon. Sabi ng Lord sa atin, love na love kita. Sa awiting niya ng ating kaibigang Bishop Cardincio. Good morning, praise the Lord. Nilimot ang aking nakaraan. Like and share po natin para marami po makapakinig ng mensahe ng salita ng Diyos ngayong umagang ito. Purihin ang Panginoon. Samahan niyo po ako. Hallelujah. Ako'y bukas palad na tinanggap, minahal at pinarangalan mo. Ako'y inibig, love na love kita, love na love kita, love na love kita forever. Wag nang mangamba, love na love kita, love na love kita, love na love kita ng sobra. Huwag na mag-alala, love na love kita. Huwag na mag-alala. Iyong, hallelujah. Love na love kita, huwag nang mag-alala. Yan po ang mensahe ng awitin ng ating kaibigang Bishop Cardincio, no? At yan po ay lagi nating tatandaan, huwag nating kalilimutan. At yan ang lagi lamang nating panghawakan sa ating buhay sa bawat araw. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Hallelujah! Pinagpalang araw po ng linggo muli ng pagsamba sa atin lahat. Ito po ang ating online worship celebration ng Christ the Life Shaper Church. At live po tayo ngayon dito sa Life Shaper TV. At ito po ang inyong lingkod,
ang si Pastor Joey Argate. Hallelujah. At binabati ko po yung pong mga maaga na ngayon ay nakatutok na sa atin at pinagpalang araw kay Ray Elipe, Brother Elipe. Praise God. Kay Brother Datu Don. Praise God. Taga Mindanao. Pinagpalang araw sa iyo, brother. Good morning, Pastor, sabi niya. Kay Miguel Cinco, praise God. Brother Miguel, good morning din sa iyo. Blessed Sunday, sabi niya. Kay Tita Lynn Francisco, she's watching right now. Good morning, Tita Lynn. Kuya Lino, praise God. Good morning. Hallelujah. Kay Kuya Catalino Cruz, pinagpalang araw po. Hallelujah. At kay Patrick David, good morning, Patrick. Pinagpalang araw sa iyo. And of course, kay Angeline Francisco, si Ate Jelen, pinagpalang araw sa iyo, kapatid. So, like and share po lamang natin ang ating online worship celebration ngayong araw na ito para po marami pa tayong mga kaibigan, kakilala, na makarinig po ng mahalagang mensahe ng ng salita ng ating Panginoon ngayong umagang ito. Samahan niyo po ako sa mahigit isang oras lamang na ating pagsamba sa Diyos sa gatong kaparaanan ng pakikinig ng awitin ni Bishop Carding at ng pag-aaral natin. Of course, ang pinaka-sentro ay yung pagbubulay-bulay at pagsasalo-salo natin ng salita ng Panginoon na siyang pinakamahalaga na ating gagawin ngayon. Purihin ng Lord. Sige po, makinig muli tayo sa pang-awitin. At habang nakikinig po tayo, huwag po kayong mahiyang mag-komento, mag-share, at mag-gumati ng pinagpalang araw sa lahat sa atin para nakikita ko rin po kayo. At huwag po kayong mahiya na ilagay ang inyong mga prayer request kung meron man kayo para po kayo ay maisasama sa panalangin. And i-like and share po natin para po iba nating kakilala ay makarinig ng salita ng Lord. Praise God! Hallelujah! Purihin ng Diyos, napakabuti niya. May pangungusap ka, ako'y hindi iiwan at pababayaan. Ang laman ng puso, ikaw na laging kasama ko. Okay lang, okay lang, okay lang, okay lang, okay lang, okay na okay. Pagkat kapiling ka, okay lang, okay lang, okay lang, okay lang, okay lang, okay na okay, pagkat kasama kita, okay lang. Sa madilim na mga sitwasyon, mga bagay na di mo matanto, sa salagimsik ay maaalala mo agad. Sobra-sobrang pagpapala at mga gantimpala. O siya nga pala, ikaw ay laging naririyan. Okay lang, okay lang, okay lang, okay lang, okay na okay, basta't kapiling kita, okay lang, okay lang, okay lang, okay lang, okay lang, okay na okay, pagkat kasama kita, okay lang, okay lang, okay lang, okay na okay, basta't kapiling kita, okay lang, okay lang, okay lang, okay lang, okay na okay, pagkat kasama kita, okay na okay, pagkat kasama mo siya, okay na okay, kasama natin siya. Praise God! Okay lang! Basta kasama natin siya, okay lang, no?
Maaring marami tayong pwedeng pagdaan ng bagyo sa buhay at iba't ibang klase ng bagyo. Pero pagkasama natin ang Diyos, okay lang. Kasi po bakit? Dahil ang Diyos ang siyang nakikipagbaka para sa atin. At ang totoo niyan, iyan po ay tapos na ang laban. Sa totoo lang po. Nung ang ating Panginoon Kristo ay ipinako sa krus na matay at muling nabuhay para sa atin lahat. Yun po yung finished work. Yun po yung laban na tinapos na ng ating Panginoon Kristo para sa ating lahat. Kompleto ho yun, walang labis, walang kulang. Yung finished work ni Jesus Christ, hindi lamang pang spiritual, even pang material, lahat po nun ay well provided ni Lord. Kung babalikan niyo po yung creation bago inilagay ang tao, ano? Bago inilagay si Eva at si Adan, pinrepair muna ng Diyos ang lahat ng kakailanganin ng tao. Para pag inilagay doon ng tao, very well supplied sila sa lahat ng kanilang mga kakailanganin o pangangailangan. Kailangan na lamang nilang hanapin, i-enjoy yung mga bagay na yan doon sa kinilalagyan ng lugar na kung saan ay yung Garden of Eden na inilagay sila ng Diyos. Kaya sa atin naman, yung kamatayan ng ating Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo at muling pagkabuhay, pinrepair na po niya lahat, tinrabaho niya na lahat ng issues at problema sa buhay ng tao as far as our personal relationship with God is concerned. Specifically, yung ating pong kasalanan, yung pagiging makasalanan po natin, ang dahilan po lahat ng kahirapan, ng paglayo natin sa Diyos, ng karamdaman ay kasalanan. At hindi natin kayang solusyonan yan, hindi natin kayang i-overcome yan. But praise God, ang Diyos po ang gumawa ng lahat. Ikaw ay lubos na mahal ng Diyos. No? At dahil ginawa yan ng Panginoon, ay nagbunga ito ng napakasagana sa ating buhay. At mamaya tatalakayin pa po natin yan. Pinapatikim ko lang kayo ng importanteng malaman natin na talagang maraming dahilan para tayo ay manatiling masiglat, malakas sa buhay kahit po may pinagdaraanan tayo. No po? Okay, so good morning sa ating mga kapatid na nadyan na po rin ngayon at nakasubaybay na po sa atin. Brother Roland, pinagpalang araw sa iyo. Praise the Lord, hallelujah. Okay, si Brother Joshua Yulo San Juan, pinagpalang araw sa iyo kapatid. Sabi ni Datu Don, ok na ok ang music, Pastor Joey. God bless. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Pastor Butch Fernandez, good morning po. Good morning, church, sabi ni Pastor Butch. Hallelujah. Good morning, Pastor. Sabi niya, si Ate Belen is watching. Praise God. Good morning, Ate Belen. Brother Edgar, good morning. Ellen Cruz, pinagpalang araw sa iyo. Jim Messina, pinagpalang araw sa iyo. Hallelujah. Patuloy po tayong like and share po natin para po marami makapakinig ng mensahe ng Lord ngayong araw na ito. At makikinig pa po tayo ng isa hanggang dalawang music just to enjoy yung goodness ng Panginoon sa magitan ng awit ito ng ating Bishop Carding. Ano po? Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Blessed morning, Pastor, sabi ni Brother Jim Messina. Hallelujah. Mabuti ang Diyos sa ating lahat. Tandaan po natin yan. Inukaw mong natutulog kong damdamin. Yes. Woo. Enjoy the music. Nang may saya't awitin, paligid ko'y makulay na at anong sigla. Sadyang ikaw, O Diyos, kakaiba. Ang galing-galing naman ng iyong pag-ibig, walang katulad, di nagmamaliw. Subok ka na, O Diyos, sa iyong mga ginagawa. Kailan may di kami mabibigo. Ang galing-galing mo, kahanga-hanga, kasiya-siya, at kapuri-puri, kalugod-lugod. Diyos na nagmamahal, salamat, salamat Diyos na dakila.
ng iyong pag-ibig, walang katulad, di nagmamaliw. Subok ka na, O Diyos, sa iyong mga ginagawa, kailan may di kami mabibigo. Ang galing-galing mo, kahanga-hanga, kasiya-siya, at kapuri-puri, kalugod-lugod, kilig na kilig sa'yo. Salamat, salamat Diyos na dakila. Ang galing-galing mo, kahanga-hanga, kasiya-siya, at kapuri-puri, kalugod-lugod, kinikilig sa'yo. Salamat, salamat Diyos na dakila. Salamat, salamat Diyos na dakila. Salamat, salamat Diyos na dakila. Yes, hallelujah. Talagang ang galing-galing ng Diyos natin. Walang ibang magaling kundi si Lord lang, ano? Siya lang ang bida. Kaya po sa gawain natin, sa pananambahan, sa church, sa ating buhay, sa bawat araw, siya ang bida. Sabi nga po ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 1, sa dulong talata, kung nais nating magmalaki, wala tayong ibang dapat ipagmalaki kundi ang ating Panginoon Kristo. Ang galing-galing niya. Imagine niyo yung kanyang kagalingan ay pinakita sa atin, kung paanong ginawa niya na inialay niya ang kanyang buhay para sa atin lahat. At lahat ng problema nating sa harapan ng Diyos ay inayos niya lahat. At yung lawak ng kanyang pangunawa, lawak ng kanyang pagpapatawad at sakripisyo para sa atin lahat, na mga hindi naman karapat dapat, pero ginawa niya yan. Napakagaling ng ating Panginoon. Wala siyang katulad. He is the name above every name. Jesus Christ. Ano po? At of course, very powerful po ang pangalan na yan. Banggitin mo lang po natin yan. In Jesus' name. Sa lahat ng mga pagkakataon. Minsan, parang nararamdaman mo, parang kang nanghihina, parang may mga atake ang kalaban, parang umiinit ang ulo mo, parang kang nanlalata, discouraged ka. Just mention the name or pronounce the name of Jesus, of our Lord Jesus Christ, the name above every name. Very powerful po yan. Then, huwag kang mahihiya na angkinin mo sa pangalan ng ating Panginoon Kristo that you are highly favored and blessed in Christ Jesus. Angkinin po natin yan. Dahil iyan po ang katotohanan na dapat natin tanggapin ng may pananampalataya. Ano po? Blessed morning, sabi ni Brother Jim Messina. Isang awit nila lang po. Then mamaya mag-share na po tayo ng Word of God. Hallelujah. Si Brother Chris K. Junli. Brother Junli, amen. Good morning. He's watching with us. Hallelujah. Continue to enjoy our music. Hallelujah. Praise God. Enjoy po natin ang awiting ito ng ating Bishop Cardincio. Sa bawat Hallelujah. Natitikati ang puso't iwan. Oh. Nagpapahiwati ng saloobin dahil sa'yo. Amen, Brother Datu Don. Praise God. Purihin ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Aaminin ko na, aaminin mo ba? Pagod na ang isipan mo, kung kagang damdamin, di mo kaya ito. Oh. Woo! Aaminin ko na, aaminin mo ba? Tanging kapahingahan mo na kay Hesu Kristo ang kalakasan mo. Magandang buhay sa lahat, sabi ni Ate Gemma. She's watching right now.
Pinagpalang araw sa iyo, Ate Jem. Sa katotohanan, nanumbalik ang sigla, matatamis na wika ang sinasambi. O kay ganda, sa kabila ng kasawian, lumbay at pasakit, patuloy na naghihintay sa aking pagbabalik. Aaminin ko na, aaminin mo ba? Pagod na ang isipan mo, hungkag ang damdamin. Di mo kaya ito. Aaminin ko na, aaminin mo ba? Tanging kapahingahan mo na kay Hesu Kristo ang kalakasan mo. Aaminin ko na, aaminin mo ba? Bukas na ang isipan mo, sigaw ng damdamin. Kaya mo na ito. Aaminin ko na, aaminin mo ba? Meron ka pahingahan ka, siya'y si Hesu Kristo ang kalakasan mo. Praise God. Hallelujah. Talagang ang kalakasan lamang natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesu Kristo. Praise the name of Jesus. Grace morning everyone, sabi ni aking may bahay na si Raquel Argate. Sabi niya ganon. So praise God, purihin ng Panginoon at tayo po ay dadako sa ating pag-aaral. Si Reynato Francisco, siya po ay nakasubaybay din sa atin ngayon. At may nakita po akong comment ni Datu doon, di ko na babasahin online. Pero purihin ng Panginoon sa buhay mo, kapatid na Datu doon. Ano? Praise God. Salamat sa magandang sharing na yan. Ano? Huwag po tayong mahiya na mag-share. Nandiyan na rin po at sumusubaybay sa atin si Brother Puring Dapogi. Mondre Brothers Puring is watching. Yan po ang ating gwapong-gwapong kapatiran sa CLC family. Hallelujah! Okay. So tayo po ay mag-aaral na ng salita ng ating Panginoon. Pumigit po muna tayo at sama-samahan niyo po ako manalangin sa ating Diyos. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa katotohanan na kami po ay lubos na kinahabagan at pinagpala mo, Panginoon. Salamat sa dakilang pag-ibig mo. At salamat po muli sa umagang ito na kami po ay magkakasama upang minsan pa ay magsama-samang mag-aral ng iyong salita. Wala pong ibang pangalan kaming itinatanyag, itinataas sa aming kalagitnaan, malibang sa dakilang pangalan mo lamang aming Panginoong Yesus. Pangunahan niyo po yung lingkod at ang bawat isa na nakasubaybay ngayon, kanila pong maunawaan ng lubusan ng katotohanan ng iyong salita. At tunay na sa pamamagitan ito, nakita nila at makita kung gaano po kaming lahat ay love na love mo, Panginoon. Mahal ng mahal mo kami. At sa kapag-ibig mo niyan, ang siyang patuloy na aming pundasyon, kalakasan sa buhay sa bawat araw na aming tinatahak sa journey namin sa buhay na ito. Salamat po ang lahat po ng papuri, pagsamba, pagdakilat, pagsalamat ay sa iyo po lamang namin ibinibigay. Sa makapangyarihan at dakilang pangalan po lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon sa buhay po nating lahat. At salamat muli ay nagkakasama-sama ulit tayo ngayon para po mag-aral ng kanyang mga salita na siya lamang magsisilbi na ating kalakasan sa bawat araw. Ano po? At salamat sa Lord dahil kahit papaano sa ibang lugar ngayon sa ating bansa ay medyo lumuluwag-luwag na po, nababawasan na yung lockdown, mayroon ng iba ay nagkakaroon na ng trabaho.
at nakakagalaw na ng maayos ang iba natin mga kababayan. So, purihin ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos sa atin. Okay, so ngayong umaga, sa totoo lang ay gusto kong ituloy yung pong mensahe natin last Sunday na ang tema natin ay mahalagang paalaala. So, yan po yung ating tema last Sunday na kung saan ay nakita po natin na hindi po natin kinakailangan pag-usapan kailan ba darating ang Panginoon Kristo, kundi mismong si Apostle Paul ay sinabi niya sa unang Tesalonica Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang sa mga sumusunod na mga talata, ay sinabi niya, siya nga mismo hindi niya na isinusulat yung mga bagay na yan para pag-usapan pa, para praising po, no? Bagkus sinabi niya, mas pagtuunan natin ng panahon. Kasi po, given na ang pagbabalik ng ating Panginoon Kristo, ang kanyang second coming, ay magaganap, pero wala akong nakakaalam kung kailan. Amen? Pagka may nagsabi sa inyo na alam niya, iyon ho ay bulaang tagapagturo. Wala ho. Even the Son of Man, or even the Son of God, at even si Jesus Christ na nagsabi na siya'y nagkatawang tao, nagsabit na sa authority ng Ama, sabi niya, hindi niya alam kung kailan, even yung katapusan ng mundo at yung second coming niya, walang nakakaalam maliban sa Ama. Ama lang ang nakakaalam at magpapasya kung kailan. Pero mangyayari. So ano po ibig sabihin ni Apostle Paul? Pag binasa nyo chapter 5, 1 to 11 na tinalakay natin last Sunday, instead na pag-ukulan natin ng panahon, yung pag-uusap at pag-aaral kung kailan darating, nasasayang ating oras, marami pang lumalabas na mga maling turo tuloy. Kung ano-anong merong antichrist, merong pati pagbabakuna ibinabawal dahil baka daw antichrist, marami pong kinaliligaw tuloy ang tao. Pero mismong si Apostle Paul ang nagsabi, ang pagtuunan niyo ng panahon, sabi niya ganon, yung verse 11, yun po yung key verse na gusto kong gamitin din ngayon, na sabi niya rito, bagko sabi niya, babasahin ko po sa Tagalog, sabi niya, dahil dito, patuloy kayong magpaalalahanan at magtulungan tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Sa NIV version, ang pagkakasabi niya, maganda ho ang pagkakabigkas niya sa NIV. Gusto kong basahin sa English, no? Kasi, ang tindi ho ng naisabihin ni Apostle Paul sa bagay na yan. At nawa ay maunawaan natin na para hindi ho tayo masyadong nagiging extreme sa ating paniniwala o pagtanaw sa mga nangyayari sa ating paligid. Sabi rin sa verse 13 o 11, therefore, sabi ganon, therefore, encourage one another and build each other up. Hallelujah! Napakaganda ng sinasabi ni Apostle Paul. Therefore, encourage one another and build each other up just as in fact you are doing, according to Apostle Paul, na binabagit niya sa mga mananampalataya sa Thessalonica. So, Christian ang kanyang audience o bumabasa, pinagdala niya ng sulat. Mga mananampalataya na ho ito, mga Kristiyano na, mga babae at lalaki na nanalig kay Jesus Christ. Tinanggap si Lord sa kanilang buhay bilang kanilang Panginoon Diyos at tagapagligtas. Yan yung mga Kristiyano na tinutukoy ko po. So, ngayon, pag binalikan niyo yung verses mula doon sa huling verse ng chapter 4, ang tinutukoy po ni Apostle Paul doon ay yung second coming. Na kinlaro nga niya, sabi niya sa verse chapter 5, hindi na dapat pinag-ukulan ng panahon. Para praising po yan. Then sa mga sumusunod, sabi niya, kasi bakit? Kapag ikaw ay tunay na mananampalataya, tunay kang Kristiyano, sabi nga doon, hindi ka na magugulat pag dumating ang Panginoon. Kasi nasa liwanag ka anak ka ng Diyos at hindi ka dapat matakot o mangamba sa second coming ni Lord. Expected na nga natin, kinasasabikan nga natin yon. So, wag na natin pag-usapan kailan, paano mangyayari. Dahil sigurado mangyayari. Ano sabi na Apostle Paul? Ito ang pagtuunan nyo ng pansin. Sabi niya, therefore, since wala naman tayo magiging problema, sabi niya, kaya nga namatay si Jesus para iligtas tayong lahat na mga nanampalataya sa Kanya. Kasabi nga sa verse 9, for God did not appoint us to suffer wrath,
but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. So, hindi ka kasama sa paparusahan. Hindi ka kasama sa mapapahamak pag dumating ang ating Panginoon. Kasi kabilang tayo sa mananampalataya o nananampalataya o tinanggap mo sa buhay mo si Jesus. It's not about religion, mga kapatid. Gusto ko lang ilinawin. Hindi ka mapaparusahan dahil gato relihiyon mo, gato sekta mo. No, 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 no. It's not about your religion. It's about Jesus Christ. Kasabi to, salvation through our Lord Jesus Christ. Si Jesus po ang dahilan. Binayaran niya ang lahat ng mga kasalanan natin. Siya namatay sa krus ng Kalbaryo, ipinako at muling nabuhay para bayaran lahat ng kasalanan mo. So, natanggap mo yung katuparan nun nung manampalataya ka at naniwala kay Jesus Christ. No? He died for us so that therefore we are awake or asleep. Whether we are awake or asleep, we may live together with Him. Mamatay o mabuhay, kasama tayo. Kaya sabi niya, walang problema eh. Safe naman tayo eh. Kahit anong mangyari, kahit anong oras dumating ang Panginoon. Anytime siya dumating. We are all safe in God's hands. Pero ito ho ang paalala ni Apostle Paul. Sabi niya, therefore, since tayo naman ay ligtas, tayo naman ay siguradong kasamang maliligtas at di mapapahamak dahil kay Jesus Christ, therefore, sabi niya, ito dapat yung pagtuunan ng pansin. Ano yun? Encourage one another. Napakaklaro at liwanag, napakasimpleng paalala at reminder na dapat ginagawa ng bawat isa sa atin bilang mga mananampalataya. Encourage one another and build each other up. Build each other up. Just as in fact you are doing. So ano dapat na ginagawa natin ngayon habang naghihintay sa pagbabalik ni Lord? Magpalakasan tayo. Bakit? Kasi habang naghihintay tayo dito sa lupang ito, dumaranas tayo ng iba't ibang klase ng kahirapan. May mga problema tayong kinakaharap na mga problema o kahirapan na minsan talaga namang hindi natin kagagawan. Let's say, sabihin na natin, kagagawan ng kalikasan. Mayroong malakas na bagyo dumarating, apektado tayo. Pag malakas ang bagyo, nagbaha, apektado tayo. Ano pa? Kagagawa ng ibang tao na apektado rin naman tayo. And of course, kahirapan na minsan naman ay kagagawan din natin sa maling mga decision ginagawa natin. At sa mga ganyan sitwasyon, nagkakaproblema tayo, nagkakaroon tayo ng mga pasanin, ng mga kabigatan, nagkakaroon tayo tumaharap ng mga bagyo sa buhay. Ang bilin ni Pablo, habang narito tayo bilang mga mananampalataya, sabi niya, encourage one another. Magpalakasan tayo. Hindi natin kinakailangan magpagalingan. No? Hindi natin kinakailangan magpasikatan. Hindi natin kinakailangan lalo't higit sa lahat na maging makasarili tayo. Kinakailangan yung ginagawa natin, yes, makikinabang ka personally, pero lagi mong isipin, ang kabuang kapakinabangan, lalo na ng mga mahal mo sa buhay at mga mananampalataya sa paligid natin. Kaya mababalikan natin yung Book of Acts, yung aklat ng gawa sa chapter 4. Kita nyo, sabi rin, wala nagdarahop, wala nagugutom. Lalo, nagkaroon ng pandemya, nagkaroon ng lockdown. May mga kapwa tayo Kristiyano na taga namang nagutom, halos walang trabaho, walang pinagkakitaan. Meron namang kapwa Kristiyano na meron namang sobra-sobra. Naisipan ba natin na encourage at tulungan man lang yung mga nangangailangan nating kapatiran? And of course, hindi lamang para sa kapatiran. Maging sa ibang tao na alam natin nangangailangan. Ano sabi ng Bible? Magliliwanag tayo at maging ilaw sa buhay ng mga tao na nadidimlan. Ipe-present mo si Christ sa pamamagitan ng buhay mo eh. Kung sino ka, kaya ang sabi ng Apostle Paul dyan, pag binasa natin, kabilang tayo sa nasa liwanag eh. So, mamuhay ka bilang liwanag. Habang hinintay natin ang pagbalik. So, walang dapat takot o pangambag maiisip, naku, baka ito na katapusan ng mundo, baka magunaw ang mundo, baka dumating ang Panginoon. Wala kang katatakutan eh. Pag ikay totoong mananampalataya ni Jesus. Kaya sabi nito, therefore, encourage one another. Magpalakasan tayo, wag tayong magbatakang pababa. Minsan, imbis na nagmamahalan, nagtutulungan tayo, nagsisiraan pa. No? Para bang napakadaling sirain ang iyong kapwa kaysa sa mahalin. Pero yun po ang dapat na ating maintindihan.
Kasi bakit? Ba't mo kinakailangang magmahal? Ba't mo kinakailangang tayong magmahal? Kasi ba, iyan kasi tayo. Iyan ang ating identity. Hindi tayo masasamang tao kay Kristo. You are holy and lovely person. Merciful. Kasi kung anong Panginoon, ay ganun tayo. As He is, so are we in this world. At ang Espiritu na nananalig sa atin, ang Espiritu, banal na Espiritu na siyang talagang gumawa ng bagong identity sa atin na tayo ay gawing matuwid at banal na tao. Kaya ang sabi rito, build each other up. Patatagin natin ng isa't isa. Sabi sa Tagalog, patuloy kayong magpaalalahanan at magtulungan. Magpaalalahanan at magtulungan. Ano yung mga dadali para sa kapatiran natin? Mahal na mahal ka ng Diyos. Kay Kristo ikaw ay pinatawad na, wala ka ng kasalanan, banal ka na, sabi ni Jesus, binayaran na lahat ng kasalanan mo dahil kay Jesus, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Ano pa? Hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. You are perfected forever because of what Christ has done on the cross para sa atin lahat. I-remind natin, hindi yung usapin na, uy, masamang tao ka, salbahe ka, matigas ang ulo mo. Hindi ho ganon. Kaya ano sabi diyan? Paano gagawin? Yan yung mga sumusunod ngayon ng mga talata from verses 12 hanggang 22. O tingnan niyo po sa unang mga verse. Ipinamamalik namin mga kapatid, sa Tagalog po na igalang ninyo ang mga nagpapagal para sa inyo. Ang mga pinili ng Diyos upang mamahala at magturo sa inyo, pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Magsama-sama kayong mapayapa. Yan ang reminder ng Apostle Paul sa NIV. Now we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who work hard among you, who care for you in the Lord, and who admonish you. Hold them in the highest regard in love because of their work. Ito ho ay specifically sa mga pastors and workers ng church. Focus. Habang nagiging tayo sa Lord, nandiyan ang mga likod ng Diyos, sabi ni Apostle Paul, irespeto natin at igalang sila. So, hindi sinasadya, itong buwan na to ay Pastor's Appreciation Month. Kaya po lagi natin binabati, mula nang pumasok yung October hanggang ngayon, lahat ng mga pastor at lingkod ng Diyos, salamat po sa buhay ninyong lahat. Salamat sa inyong pagtatalaga ng buhay para maglingkod sa ating, particular po sa ating mahal na kapapounder, Pastor Joel Apolinario. Binabati po namin kayo ng Happy Pastors Appreciation Month. No? So sabi niyan, ipinamamanik namin mga kapatid na igalang ninyo ang mga nagpapagal para sa inyo. Paano ba natin nirerespeto at ginagalang ang mga lingkod ng Diyos upang mamahala at magturo sa inyo? Paano ba natin pinakikita ang paggalang at respeto sa kanila? Pagkukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain, magsama-sama kayong mapayapa. Pag sinabi pong magsama-sama mapayapa, walang anumang argumento, walang anumang mga issues na dapat pag-usapan malibang irespeto at igalang, mahalin at suportahan. Yan po ang sinasabi ni Apostle Paul habang hinihintay natin si Lord. Yan po yung reminder niya para yung tamang pagtrato sa mga lingkod ng Diyos. Ako po particular sa CLC family, hindi lamang po ako, kundi ito pong sinasabi ko ay para sa lahat ng pastor at mga lingkod ng Diyos. Mapabishop ka man, reverendo ka man, elder ng church, worker ng church, lahat po ay dapat i-appreciate natin at pasalamatan sa kanilang pagtatalaga ng buhay. So ano ba bilin ni Apostle Paul? Sa personal naman, sabi niya, ipinakikiusap namin sa inyo mga kapatid, ito sa relasyon sa bawat isa sa loob ng church. Bilang magkakapatid na inyong paalalahanan ang mga tamad, pasiglahin ang mahihinang loob, at kalingain ang mga walang kaya. Kita nyo? Wala kang makikitang ibinibilin ni Apostle Paul na i-condemn sila. No? Ang sabi sa mga tamad, paalalahanan. Hindi ho i-condemn. Sabi lang, pasiglahin ang mahihinang loob. Sigurado, may mga kapatid tayong mahihinang loob. Madaling ma-discourage. So, ang sabi niyan, pasiglahin at kalingain
ang mga walang kaya, yung mga kapuspalad. Kung ano-ano ang pinagtutuunan natin ng pansin, itong mga bagay ito, di natin nagagawa tuloy sa loob ng church. Kung anong mga usapin na ito ang signs ng pagbabalik ng Panginoon, binabalik ko lang po yung konteksto, yung ating background, kung bakit sinasabi ng Apostle Paul. Kaysa magbigay tayo ng mahabang panahon sa mga bagay na wala namang katuturan, dito tayo mag-focus. Amen. Hallelujah. Kaya sabi, binakikiusap namin mga kapatid na inyong paalalahanan ang mga tamad. Anong ipapaalala sa mga tamad? Ito ang number 1, hindi kayo tamad. Maaring may mga dahilan kung bakit kaya. Ang totoo, dahil kay Kristo ikaw ay masipag, kaya kumilos at gumawa. Kasi kung di ka kikilos at di gagawa, paano ka mabubuhay? So kaya part natin na turuan din ng tao. Hindi i-condemn na bahala kayo dyan, mapahamak kayo dyan. No. Pasiglahin ang may hinang loob at kalingain ang mga walang kaya. Huwag ninyong paghigantihan ang gumawa sa inyo ng masama. Ayan, no? Huwag paghigantihan ang gumawa sa inyo ng masama. May mga tao ho na hindi maganda ang pagtrato sa atin o sa iyo, kung sino man. Kung may tao mang gumawa sa iyo ng masama, ang sabi rito, huwag ninyong paghigantihan. Ano sabi ng Biblia? Vengeance is mine. According sa Book of Romans, ang paghihiganti ay sa Panginoon. Since ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay nasa liwanag, hindi mo kinakailangan ipagtanggol ang sarili mo. Ang magtatanggol sa iyo ay ang ating Panginoon. Naalala ko minsan tuloy, merong isang Kristiyano na argabyado. At talaga namang nung lumapit sa akin ay nagpa-counsel, Pastor, ano gagawin ko? Ganyan. Masyado na akong hinamak, masyado na akong sinaktan. Sabi ko sa kanya, pag pinagtanggol mo sarili mo, hindi ka na may pagtatanggol ng Diyos. Kaya ang gawin mo, hayaan mo ang Lord ang magtanggol para sa iyo. Sabi mo, Panginoon, humingi ka ng kalakasan sa Kanya na matanggap mo yung mga nangyari at isipin mo na kinakailangan mong patawarin yung taong gumawa ng hindi maganda sa iyo. At hayaan mo na ang Lord na ang bahalang gumanti para sa Kanya, para sa iyo. Alam ng Diyos ang Kanyang ginagawa. Then pray, at ito pang maganda, ipag-pray mo yung taong gumawa ng masama sa iyo. Alam niyo, pag natutunan natin yun, na kung sino yung mga taong gumawa ng masama sa iyo, ipag-pray mo pa, na ingatan at ayusin ng Diyos ang kanyang buhay, magugulat ka. Imbes na yung galit ang maramdaman mo sa Kanya, hindi mo napapansin ang nararamdaman mo pagmamahal na. Okay? Nagmamanifest yung totoong nasa iyo dahil kay Jesucristo na natanggap mo na kay mananampalataya. Kasi ang totoo, ang nasa puso mo ngayon, ang totoong identity mo ngayon bilang ikaw na mananampalataya kay Jesus, ang identity mo ngayon ay kung ano yung identity ni Christ. Nasa sa iyo na yan. Taglay-taglay mo yan. Isa ka ng bagong nilalang. At ang buhay ni Kristo ay nasa sa iyo. Mismong yung buhay ni Jesus nasa iyo. Kaya sabi ng Bible, as He is, so are we in this world. Kung ano si Jesus nung siya nasa sa lupa, ganun din po tayo. Hallelujah. Di ba? Huwag na niyo paggagantihan ng gumagawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa sa lahat ng, sa isa't isa sa lahat. Walang pinipili. Walang, discrimination, walang favoritism na ito lang. Ito kasi medyo guwapo, ito medyo maganda, ito medyo malapit sa akin, natutulungan ako nito. No, hindi ho ganon. Sabi nito, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Huwag magsasawa sa paggawa ng mabuti, sabi nga ng Galatia. At the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Yun ang sabi ng Galatians chapter 6. Huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti dahil sa takdang panahon, ikaw ay mag-aani. Sowing and reaping. Yan po ay God's principles na hindi po pwedeng mabago. Hindi po yung law, hindi po yung performance na kapag gumawa ka, ay pangako ng Diyos, gumawa ka para na-reward ka na. Hindi, automatic ho yan. Ang Diyos ay mapagbigay, tumutulong, at pangako po yan. Niya yan.
anuman itanim mo, ay aanihin natin. Kaya pag ikaw ay hindi nagsawa sa paggawa ng mabuti, nakikita man ng iba yan, o hindi, ano pa, na-appreciate man yan o hindi, huwag mong isipin yan. Tatandaan mo. Kasi ang ating Ama sa langit ang nakakakita ng ginagawa mo. Mas matindi pagka siya ang nag-appreciate sa iyo. Kaya nga, yung pag-appreciate ng kapwa mo dito, hanggang dito lang. Pero pag si Lord na nag-appreciate sa iyo, sa ginagawa mo, na walang anumang kapalit, kundi ginagawa mo ng totoo sa puso mo. Diba? Sa Matthew chapter 6, you're doing everything in private. Hindi mo kailangan pagsigawan, pag ikaw nagpapasig, huwag mo pagmayabang. Kasi bakit? Natanggap mo na agad yung pala mo nun. Pag tumutulong ka sa kapwa mo, wag mo nang ipagpamukha sa mga tao, kaya matulong yan, ganyan, para lang sabihin. No, kasi bakit? Tatanggap mo na agad yung pala mo nun. Ano lang tinuturo ng Panginoon doon, tukol doon. Hindi ibig sabihin na pag tumulong ka rito, ay nakita ng mga tao, ay masama. Hindi ho, ang ibig sabihin lang po nun, lahat ay gawin mo sa kaibuturan ng iyong puso na totoo ang motibo mo na hindi dahil hindi mo ginagawa yan para ikaw ay magpasikat sa mga tao. Alam ng Lord ang puso natin. Alam ng Lord ang puso natin. Pag may ginawa kang mabuti, in-appreciate ka ng kapwa mo, salamat. Huwag tayo maging false, yung parang false humility na, ay salamat kapatid, ganito, ginawa, tinulungan mo ako, ay praise God, bahala si Lord yan, huwag, hindi, false humility po ang tawag dyan. I-accept mo, salamat sa Panginoon. Dahil si Lord po talagang tumutulong sa, praise God, purihin ang Lord, salamat sa appreciation kapatid, ganun. Kaya nga ang sabi rito ay huwag magsawa o magtulungan tayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa. Magalak kayong lagi. Di ba? Rejoice. Hallelujah. Anong verse yun? Gusto kong basahin sa NIV kung anong ang salin niya doon, ano? Verse 16. Ano sabi niya sa verse 16? Praise the Lord. Napakabuti ng Panginoon. Ayan, no? Rejoice always. Lagi kayong magalak. Masaya palagi. Ibig sabihin, in every situation sa buhay natin. Bisa para bang, paano mangyari? Magiging magalak ka kung mayroong mga nangyari hindi maganda. Of course, initial reaction mo, maaaring hindi maganda, pero initial reaction mo lang yun. Pero hindi dapat yung ganun magiging dire-diretsong reaction mo at palalagayan mo. Kundi, nag-react ka initially, nabigla ka sa nangyari, after na-realize mo, mali. Rejoice kasi bakit? Sabi nga, in everything give thanks, for this is the will of God. May mga pangyayari na di natin alam ang layunin at plano ng Panginoon. Pero lagi tatandaan natin, kung plano at layunin ng Diyos ang pag-uusapan para sa atin lahat, tandaan niyo po, laging sa kabutihan natin at hindi sa kasamaan. Amen? Maalala niyo, buhay ni Joseph? Ganun ka ba katapat katulad kay Joseph? Ganun ka ba ka-faithful katulad ni Joseph? Ano ibig ko sabihin? Hindi tayo ganun katapat gaya. Ganun ka ba ka-faithful katulad ni Joseph? Ano ibig ko sabihin? Hindi tayo ganun katapat gaya. Dumano siya ng masasakit na karanasan. Sa kabila ng yung ang tinakbuhan niya na, yung tumukso sa kanya. Napakagandang babae. Dahil siyempre, pogi si Joseph, tinukso siya. Ano ginawa ni Joseph? Tinakbuhan niya, hindi niya pinatulan. Iniwasan niya. Nakulong pa siya. Sa kabila nun, nagreklamo ba si Joseph? Naintindihan niya na mayroong plano ang Panginoon. Kailangan lang niya magtiwala. Kaya, rejoice in the Lord always. Si Joseph naniniwala ko na nanatiling masaya sa ganung sitwasyon. Hindi nagbago ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. So, ano nangyari? To make the long story short sa dulo, may plano pala ang Panginoon. Magkakaroon pala ng matinding tagutom. So, yung mga nangyari kay Joseph ay paraan lamang ng Diyos para iiwas hindi lamang si Joseph kundi ang buong angkan ng Israel iliwas sa matinding tagutuman at mula doon iaangat ang kanilang buhay. So, nangyari. Rejoice in the Lord always. Kasi anuman yung mga pwedeng nagaganap sa ating buhay, as far as alam mo, wala kang ginagawang mali. Actually, kahit kami nagawa kang mali, kayang iayos ng Panginoon ang lahat ng sitwasyon.
Basta magtiwala ka lang sa kaparaanan lagi ng Diyos. Iba ang paraan. Ang kanyang kaisipan ay iba sa ating kaisipan, sabi ng aklat ng Isaiah. For my thoughts is not your thoughts, and my way is not your ways, sabi ng Panginoon. Ibang-iba ho. Kaya ano lang ang dapat natin gawin? Magtiwala lang. Sabi, pray continually. Mga reminder ni Apostle Paul. Laging manalangin. Laging angkinin sa panalangin ang mga pinangako ng Diyos sa atin. Ay ba kagandahan ng prayer habang tayo ay lumalapit sa Diyos, nakikipag-usap sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng peace. And the peace of God which transcends with all understanding will guard your heart, sabi ng Philippians. So do not be anxious about anything, but in everything, with prayer and petition, present your request to God. Huwag kang mag-alala sa anumang mga bagay, bagkus sa iyong pag-alala. Sa magitan ng papanalangin, may pasalamat. Dali mo sa Diyos ang lahat ng mga pasahan at kabalisahan mo. Ang sabi nun, and the peace of God, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi malirit. Imagine niyo yun. Once na ikaw ay laging lumalapit sa Diyos, dumudulog ka sa Diyos, nakikipag-usap ka sa Diyos, ang isang matinding unang-unang nararanasan po natin, yung kapayapaan na sabi ng Bible na hindi malirit, hindi maipaliwanag, hindi masukat. Kapayapaan hindi po panggaling sa mundo, kundi mismong galing sa Lord. Kaya magtataka po kayo, mapapasin niyan, kahit anong bigat ng problema, pag ikay dumudulog sa Lord, magugulat ka, wala pa man yung tugon sa iyong hinihiling, pero ikaw ay payapang-payapa na after mo mag-pray. Ganon kasi ginagawa ni Lord. Hinihimas ka muna ng Panginoon. I-relax ka lang, anak. Alam ko naman yung nangyayari sa'yo. Dahil minomboard niya yung trust mo, minomboard niya yung kumpiyansa mo, na lalong magtiwala sa Kanya. Focus. Hallelujah. Kaya pray continually. Hindi po pagmaisipan lang. Huwag nating gawing spare tire ang Diyos. Di ba? Alam naman natin, spare tire, maaalala mo lang kapag ikaw ay naplatan. Reserva lang yun. Pero hindi mo madalas na nagagamit at hindi mo madalas na napapansin. Basta reserve ka lang dyan ka lang. Minsan, nagiging gano'n ang pagtanaw natin sa Diyos. Hindi po siya spare tire. Siya po ay pangunahin dapat lagi nating gamit araw-araw. Dala-dala. Give thanks in all circumstances. Yan yung sasabi, in everything give thanks. For this is God's will for you in Christ Jesus. Ano yung God's will for you? Hindi yung all circumstances. Ang God's will for you is give thanks. Kasi bakit? Lahat ng mga nagaganap sa buhay natin, tatandaan nyo, ang laging patutunguhan at direksyon niyan ay yung magandang plano at layunin ng Diyos sa buhay mo, buhay natin. Again, ang buhay natin ngayon ay buhay na relasyon natin sa Diyos ay ama at anak. Ikaw o tayong mga mananampalataya ay anak ng Diyos at siya ang ating ama. Magulang natin yan. Daddy God natin. Bakit po importante yan? Ito ho ang lagi natin tatandaan. Sa mga anak, napapahamak lang mga anak kapag siya ay gumagawa ng hindi ayon sa kalooban ng ama. Gumagawa ka ng gusto mo, napapahamak ka, nasasaktan ka, nahihirapan ka, napapaliwara ka. Pero sa kabila ng lahat ng yan, laging ang ama ang gumagawa ng paraan na mula ron sa iyong pagkapariwarat dahil sa mga maling gawain o desisyon mo sa buhay, siya pa rin ang gumagawa ng paraan para ibalik ka sa tamang direksyon. At habang nangyayari yun, dumunari realize, Lord, salamat. Ikaw talaga ang nag-aayos ng buhay ko. Kaya ang tungkulin lang ng isang anak ay patuloy lang na magtiwala sa ating Diyos Ama. Ikaw yun, kapatid. Tayo yun, mga mananampalataya. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Kaya sabi niyan, in everything give thanks. In every circumstances, give thanks. For this is God's will for you.
So, ikaklaro ko, yung God's will na tinutukoy dyan ay yung give thanks at hindi yung circumstances. Kasi po, may mga circumstances sa buhay natin na hindi naman kagagawa ng Diyos. Kagagawan natin, nasasaktan tayo na mapahamak. So, hindi po yun kalooban ng Diyos. Pero kalooban ng Diyos na ikaw ay magpasalamat anuman ang mangyari at maranasan mo sa buhay. Kasi bakit? Gumagawa kasi ang Panginoon kahit sa anumang mga nagaganap sa atin para itamat, ituwid lahat at dalhin tayo sa tamang direksyon bilang kanyang mga anak. Iyon kung kabilang ka sa anak ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya napakasarap. Kaya sabi ni Pablo, kung ano-ano pag-uusapan nyo, ito lang dapat natin paalala ko sa inyo na dapat yung gawin. Do not quench the spirit. Do not treat prophecies with contempt, but test them all. Subukan lahat ng espiritu, pag-aralan. Sabi sa Tagalog, hallelujah. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Susuriin daw at kukunin yung mabuti. Huwag daw kaagad, sabi daw, huwag niyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Tandaan po natin ang laging basihan ng katotohanan. Ito kasi, maraming pwedeng maganap na kahit sino ay mag-declare na ito'y sinasabi ng Diyos, sinasabi ng Diyos, sinasabi ng Diyos, sinasabi ng Diyos. Magpanggap na propeta daw kuno siya. At ito daw ang sabi ng Diyos, tandaan po natin, ang laging final authority para ating sabihin ito ay galing sa Diyos, dapat hindi kumokontra sa sinasabi ng Biblia, itong written word of God. Kasi kung ito ang sinulat na ng Diyos na kanyang mga salitang nasulat, hindi niya pwedeng kontrahin itong isinulat na niya para sa atin. Kaya dapat kung meron mga taong magde-declare at mag-aangkin na ito ay sinasabi niya, ito ako, ito yan, pag binasa mo Bible, ay taliwas sa sinasabi ng Bible, wag mong paniniwalaan. Kaya sabi, suriin at pag-aralan. Halimbawa, may nagpapanggap, ako ang tawag dito, appointed son of God. May mga ganyan ako narinig. Saan sa Bible yun? Na ikaw yan. Iyan po yung final authority, yung Bible eh. Pwede mong sabihin lahat ng gusto mo sabihin bilang tao. Marami pwede magpanggap. Si Satan nga, mag-aanyo pang anghel eh. Oh. Pero anong basihan ng truth? Kahit sabi mo, I am the appointed son of God. Ako ay anak ng Diyos. Kahit sino pa tao dyan magsalita ng ganyan. Hindi kita kukontrahin sa sinabi mo. Kukontrahin kita sa sinasabi ng Scripture. Ano ba sabi ng Scripture? Meron bang sinabi ng Bible na ikaw nga yan? O meron ba rito sa Bible na ikaw yun? Wala. Kaya ito yung final authority. Pag wala ito, kaya nga gumawa ang Panginoon ng kasulatan para po panlaban sa mga kalikuan ng mga aral. Ito ho ang Biblia. If you are truly Christ's disciples, you will search the truth. John chapter 8. And you will know the truth, and the truth will set you free. Kung ikaw ay totoong daw alagad ni Kristo, sabi na Juan chapter 8, sasaliksikin mo ang kanyang mga salita. At doon sa salita niya, sa Biblia, malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. The truth will set you free. Minsan, masakit ang truth. Pag nalaman mo, yun pala, totoo, mali pala ang hawak ko. Pero pag tinanggap mo ang katotohanan, this truth will set you free. Kasi ang layunin ng katotohanan ay palayain ka sa lahat ng kasinungalingan ng maling katuruan. That's why, read the Bible every day para lumalim ang pagkaunawa mo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Okay? Kaya sabi niyan, huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat, batay, o lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Wag na wag kang mamuhay sa kasamaan dahil hindi ka na ganyan. You are now a new creation in Christ Jesus. Kaya lumayo ka. Walang magandang idudulot sa iyo physically, literally, ang buhay sa kasamaan. Ipapahama ka lang yan. Pero hindi yung relasyon mo sa Diyos. Wala na po mababago doon.
Ang tinutukoy nito, pag ikay namuhay sa kasamaan habang nabubuhay ka sa mundo, ang buhay mo sa mundo hindi magiging maganda. Magulo. Kaya lumayo ka sa kasamaan. Yan ang sabi ni Apostle Paul. So ito yung napakahalagang mga paalala sa atin lahat. Practical reminder sa buhay Kristiyano bilang mga mananampalataya. Tigilan na lumayo ka sa usapin patungkol sa mga bagay na wala naman talaga tayong kontrol at kakayahan. Lalo na yung usapin ng second coming or kailan ba darating. No. Sa akin po, ako ho personal, dahil sa sinabi ni Apostle, pag di ka pinagtutunan ng pasyan, ano dapat pagtunan ng pasyan? Ipakilala mo sa tao na sila ay mahal ni Lord. At itong sabi ni Apostle Paul, instead, ano sabi niya? Verse 11, therefore, encourage one another and build it up just as in fact you are doing. Instead na mag-focus ka ron, mag-focus tayo rito sa magpalakasan tayo sa isa't isa. Palakasin, i-encourage at paalalahanan ng isa't isa. At yung nga po binanggit ko kanina na verse 12 hanggang verse 22, yun yung mga paalaala na dapat natin tandaan. Na dapat natin ipaalala sa bawat sa atin bilang mga mananampalataya. Kaya po, nasa atin ang dahilan. Wala kang dapat katakot kung kailan man dumating ang Panginoon dahil ikaw ay secured 100%. Nasa liwanag tayo. Hindi mo dapat ikatakot, kagugulat ang pagdating ng Panginoon. Kasi tayo ay iniligtas ni Lord. At dapat mo lang gawin ngayon, dahil safe naman tayo, okay naman tayo, focus sa dapat na gawin. Encourage and build each other up. Paalalahanan at magpalakasan po tayo sa isa't isa. Sa magitan binanggit po diyan kanina. Alalahanin nyo, i-appreciate nyo yung kanyang mga lingkod na narito. Pasalamatan sila, igalang respeto. Ano sabi diyan? Tulungan nyo yung mga mahihina, yung mga tamad ay paalalahanan. No? Yung mga mahihirap ay tulungan. Magtulungan tayo. Huwag magtatanim ng galit. Patawarin yung mga nakagawa ng mali. Hayaan mo ang Diyos ang gumanti. Huwag mong paghihigantihan ang mga gumawa ng masama. Yan po binabanggit dyan sa verse 12 hanggang sa sumusunod sa verse 22. Then, huwag kalimutang manalangin. Pray continually. Diba? Rejoice in the Lord always. Ano pa sabi? Lumayo sa kasamaan. And in everything, give thanks, for this is the will of God. That's all, mga kapatid. Kaya, wag po tayo mag-focus sa mga bagay na wala naman hindi naman dapat mag-focusan. Ito ho ang pagtuunan natin ng pasyan. Na dapat nakafocus tayo. Encourage one another and build each other up. Purihin ang Panginoon. Sandali tayo manalangin. Lord, maraming salamat po sa katotohanan. Na kami pong mga mananampalataya, mga anak mo ay sigurado ang ligtas. Anytime ka man dumating, kami po ay nakatitiyak. Hindi na kami dapat magulat dahil kami nasa liwanag. At kami ay inalim mo buhay mo para kami iligtas, Panginoong Yesus. Salamat dahil sa magitan ni Apostle Paul, pinaalalahanan mo kami na ano yung dapat naming pagtuunan ng pansin. Na mag-focus kami. At ito nga po ay to encourage one another and build up each other, Lord God. Salamat po sa reminder na ito na dapat naming alalahanin lagi sa bawat araw na kami po bilang mga anak mo ay nagtutulungan sa anumang kaparaan na kaya namin itulong sa aming kapwa ay itulong po namin. Kapatuloy, bilang mga anak mo kami mga liwanag, manatili kaming nagliliwanag sa mundong ito. Sa lahat ng mga lugar na ginagalawan namin, kami po magsisilbing ilaw sa mga taong nadidimlan, Panginoon. Lord, mahayag ka po sa buhay namin. At kung meron mga kapatid kami rito, Lord God, na nakatunghay ngayon, na nakapanood, nakikinig, may pinagdaraanan siyang problema o karamdaman sa pangalan ni Jesus, anumang karamdaman yan, ikaw ay pinagalinan ni Jesus, i-claim mo yan. Kung anumang problema yan, sa pangalan ni Jesus, iyan ay binigyan na ng kalutasan ng ating Panginoong Kristo in the name of Jesus.
pangangailangan, Lord, you will provide all their needs, Lord. Lord, all our needs according to your riches and glory in Christ Jesus, O God. Salamat po sa provision. Salamat sa kapayapaan. Salamat sa kalusugan na binibigay mo sa amin, Lord. Salamat sa kalayaan. Hayaan niyo po na isama-sama namin ibigay sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba, pagdakil at pagluwalhati sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen and amen. Praise God. Hallelujah. Good morning po sa atin lahat. Si Ate Lolet, kay Gerardo Baba. Salamat po sa lahat ng sumubaybay at talagang tumutok at nag-antabay sa atin at tinapos ang ating salita ng Panginoon na ating pinag-usapan. Minsan pa, patuloy po every Sunday. Sa ngayon po, lalo na sa mga taga-CLC family, wala po muna tayong online, wala po muna tayong on-site o face-to-face. Hindi po muna natin gagawin yan. Sa ngayon ay patuloy-tuloy tayo na online ang ating worship celebration. Ano po? So, patuloy lang tayong sumuporta at sumubaybay every Sunday ng alas 10 po ng umaga sa gawain natin ito ng Christ the Life Shepherd Church. At salamat sa lahat ng sumubaybay ngayon. So patuloy sa lahat po ng nagnanais sa magpadala ng kanilang offering or pledge, nandiyan po sa ating screen ang ating GCash number para ipadala niyo po yun sa ating church. Ano po sa gawain ng Panginoon. Maraming salamat po. At bisa pa, iiwanan ko po sa inyo that we are all highly favored and blessed in Christ Jesus. Hallelujah. Praise God. Bye-bye po sa atin lahat. Purihin ang Panginoon. We are all highly favored and blessed. Amen and amen. Thank you. Thank you mga kapatid. Woo! Hindi mapinigilan at hindi ko rin titigilan ang sumamba't magpuri sa'yo. Kahit ano pang mangyari, ano pang hinihintay natin, halina tumalon, ipadyak ang paa, iwagayway ang mga kamay, tara na tayo nang sumamba. Oh Yahweh, oh Yahweh, Yahweh. 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 Ba't magpuri sa'yo, kahit ano pang mangyari, ano pang hinihintay natin, halina tumalon, ipadyak ang paa, iwagayway ang mga kamay, tara na tayo nang sumamba.